hindi ko po alam, wala po ako sa posisyon para magsalita doon sa nangyayari sa ngayon. Pero isa lang po ang masasabi po, hindi po spicy ching po. Pakinggan din naman natin ang panig ni Miss Noemi Deng, ang nagrereklamo po. Pakilad po sa kanila, sa ating mga media friends. Pakikwento po kung ano ang tunay na nangyari. Good morning po. Una sa lahat po, marami pong salamat sa tanggap sa akin po dito. Kay Sir Benedict po, kay Attorney Topacio, kay Ma'am Teresita po. Maraming salamat po. Sa buong puso po ako nagpapasalamat simula sa aking pamilya po at saka sa pamilya ni Ching po sa China po. Inaano ko lang po na sana po mapagbigyan ng hustisya po yung asawa ko dahil hinahanap na po siya ng anak niya. Ilang araw na pong hindi nakakausap. Parati na nagtatanong yung bata kung nasaan na yung daddy niya. Wala po ako maisagot na tama. Nag-iisip na lang ako ng kung ano-ano. Nung last na ano ko is nasa mountain. Hindi makontak yung daddy dahil nasa mountain. Sabi niya, daddy is nag-aano pa rin ng road, nagsisurvey pa rin ng road. Sabi ko, yes, no signal there. So, paano natin siya makakausap? Nung palipad na kami kahapon, sabi niya, tawagan na lang yung daddy niya kasi magiging masaya yon pagka nakausap siya at nakita siya. Sabi ko, hindi pa rin makontak. Sabi ko, tinawag ko, sige, ikaw tumawag sa daddy mo. O, di ba, cannot be reached? Sabi niya, hanggang kailan ko siya pwedeng makita? Sa akin, sa pamilya ko, at saka sa pamilya ni Ching sa China, nagpapasalamat ako sa buong puso kay Ma'am Teresita talaga. At sa Chinese Embassy po na tumulong po na malawakan yung kasong ito. No? Hindi ko po alam, wala po ako sa posisyon para magsalita doon sa nangyayari sa ngayon. Pero isa lang po ang masasabi po, hindi po spicy ching po. Matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. May anak po kami, 8 years old. Natatakot pa ako sa kahihinat na ng anak ko sa school. Dahil sa media na lumalabas na spy yung daddy niya, ayaw ko pong maisip ng bata. Kasi yung daddy niya, yun yung hero niya. Tapos yan yung makikita sa social media later on. Yung anak ko, hindi po yan nag-gadget. Pero later on, yung mga klase niyan, maririnig kung ano yung mga pinagsasabi. Wala pong kasalanan yung asawa ko, yung anak ko po. Hinahanap po yung daddy niya. Sana po matulungan niyo po akong palabasin yung palabasin si Ching po. Alright, maraming salamat sa iyo, Ma'am Noemi. Yung inyo pong asawa ay sa ngayon ay nakakulong, ano? Tama ba? Nasa ano po, sa DOJ daw po facilities. Doon po sa Muntinlupa po. Yung driver po, yung nagbibigay sa akin ng info kung ano nangyayari. Last visit po niya kahapon po ata. Hindi po daw niya po nakita yung asawa ko. Sabi ko, baka hindi na rin po kami kasi nag-uusap. Ang usap lang namin po, unang usap namin is January 19, 6:58 ata. Nag-usap 6:58 ng morning. Tinawagan ako na maghanda ng damit, pagkain, konting pagkain. Kasi nandun daw po nakakulong. Sabi ko, pwedeng makausap yung si Ching. Nung kinausap ko, sabi niya, don't worry. Kasi alam kong mapapalaya ako kasi wala naman akong kasalanan. Huwag kang mag-aalala. Ingatan mo yung sarili mo. Yung anak natin, ingatan mo. Huwag kang mag-aano ng kung ano-anong iniisip mo. Kasi mga kalaya ako. Tutulungan tayo ng Chinese Embassy. Clear yung heart ko, yung puso ko na wala akong kasalanan. Tapos hanggang ngayon po, no, simula nung 19 po, wala pa rin po. Kaya po nandito na po ako. Ngayon po, masama pa rin pakiramdam ko po. Nagkandabinat-binat ako dahil sa sobrang pag-iisip kung ano nangyayari po. Okay, yung inyo pong asawa, si Deng
Deng Yuan King, matagal na ba kayo nagsasama? Tagal na Gano'ng po. katagal na ba? Ilang years na ba? 2014 po. At may ilan kayong anak? Isa po. Isa lang. Opo, isa lang po. Okay. At kamakailan lang nga ay nahuli nga sa Makati, ano? Opo. At espionage ang ano yata, di ba? Ang kaso. Attorney, available itong kaso ito, di ba? Available kasi maliit po ang penalty ng espionage even if proven. But in the meantime, kung magpa-file na ng information sa court yan, pwede naman pong piyansahan. Nagtataka lang talaga ako, nakita ko kasi yung mga litrato. Kasi noong siguro mga few years ago, I think around a few years before the pandemic, taga-better living kasi ako eh. Tuwing umaga, pag umaandar ako ron, meron itong isang sasakyan na merong camera both sides, umaandar, na-akos nga nung pulis. Nabalita sa amin yan. Yung pala, yung survey ng Waze. At that time, yung mag-uumpisa pa lang ang Waze dito, sinasurvey po talaga kasi nung mga navigational companies, lalo na yung self-driving car, mas accurate dapat yun. I'm not saying yun dahil hindi po natin alam. But our government should not discount that possibility. Baka naman innocent lang before trying to launch an international incident. Kasi, alam nyo, hindi lang po ganyan yan eh. If you accuse another country, especially one with which you have diplomatic relations, of spying, mabigat yan. Mabigat na accusation yan. Because unang-una, espionage is frowned upon by international law. You're not supposed to be sending spies. Pinagbibintangan mo na ng mabigat yan, may strain yung relations ng China and the Philippines. At hindi ko pinagtatanggol ang China, ngunit we belong to a community of nations, global community na tayo. One should not lightly strain diplomatic relations with any country, not America, not even Belgium, yung mga malalayo, because mas maganda, mas marami kang allies. Di ba? Dahil global na tayo ngayon eh. It leaves a bad taste in the mouth. Pag sinabi mo, ikaw nag-i-espiya ka rito. You accuse them of a belligerent attitude towards your country. Hindi po maganda yon. That is not only unsavory, it is quite clumsy pagdating sa diplomatic relations na basta akusahan mo na lang. Hindi balik kung magkalabang kayo noon, katulad ng Cold War, America at saka Russia, they keep accusing each other of spying kasi talagang magkalaban sila. Or North Korea and South Korea accuse each other of spying because they're still at war actually. Walang ano yan. Technically, they're still at war. Armistice lang yan. Kaya nga nagka-DMZ. So, if you do that, mabigat pong akusasyon yan. And then, to deny consular officials access to a citizen that is incarcerated in your own country, violation yan ng mga conventions on diplomatic relations. Mabigat po yan. Lalo na yung Geneva Convention on Diplomatic Relations. Pag ginawa mo yan, katulad ng ginawa ng Amerika dun sa vice chairman ng Huawei na pinaaresto ng Amerika sa Canada, you risk retribution. Babawian ka niyan. Because no self-respecting country is going to allow itself to be insulted without seeking retribution from your citizens in their country. Anong gagawing retribution ng China dyan? Ito, di ba, ang China noon, pinaaresto yung vice president ng Huawei. May mga negosyanteng Amerikano sa China, inaresto rin ng China. So, these are the repercussions na tignan po natin. Parang amateurish kasi ang ating gobyerno. Napapailing na lang po yung mga taong nakakaintindi. Very clumsy, very unseemly, very unwieldy, very amateurish. Ayun. Narinig ko parang gusto yata magpatas yata ng Intel Fund, di ba? Hindi nga, ang nagtataka ako, partner, gusto mo assertive sa China. Ba't kinat mo yung budget ng Department of Transportation nasa ilalim noon ng Coast Guard? Bakit mo in-slash ng 15 billion yung AFP Modernization Fund, nilagay mo sa AKAP? Anong gagawin mo? Binibigyan mo ng ayuda, yun ang pasusugurin mo sa West Philippine Sea.
kalukuhan eh. Hindi ko maintindihan talaga.